Chapter 8. Napangisi lang si Rinoa habang pinagmamasdan si Lantis sa bagong tuklas na gawain nito. He was holding a feather duster and was looking at it with fascination. A few minutes later, he took a glass figurine and started tapping it with a stick. Natatawang nilapitan niya ito. "You dust with a feather end?" Ibinaligtad niya ang feather duster at ibinalik iyon dito. "Not with a stick end." Better. Inilapag nito ang figurine saka siya hinarap. "Good morning, Rinoa." "Good morning, Lantis. Have you had a good night's sleep?" "I don't know pero medyo inaantok pa ako ngayon." Nakalimutan na niya ang nangyari ng nagdaang gabi sa front porch. Hindi na bale pa konsuelo niya sa sarili. At least may dahilan ka para gumawa ng panibagong alaala na kasama siya, Rinoa. Kung inaantok ka pa, bakit hindi ka nalang matulog uli? Total, nandito ka para magbakasyon at hindi para magtrabaho. I don't want to waste my time in my room when there's so much to see. Tinitigan siya nito, especially now. She bit her lower lip to prevent herself from grinning ear to ear. But he gave her a smile that reached his eyes. Wala na tuloy siyang nagawa kundi ang mahawa sa ngiti nito. "You should smile more, Rinoa," he said. "Ang aga-aga nang bobola ka na." "Hindi ako marunong mambola." Ilang beses na nga ba niyang narinig iyon mula rito? Napailing siya. Tila kasi siya man ay may diferensya sa utak. Paulit-ulit na rin kasi ang mga sinasabi niya. "Hinayaan ka na naman ng mga katulong na magtrabaho rito?" Aniya na ang tinutukoy ay ang pagtatanggal nito ng alikabok sa mga figurines sa sala. "Nawiwili na yata silang utusan ka." "I'm enjoying this. Medyo weird nga lang dahil pakiramdam ko ay ngayon lang ako nakahawak nito." He inspected the feather duster. "Imposible naman siguro yun, di ba? I mean, mahilig ako magtrabaho kaya siguro naman minsan sa buhay ko ay na-encounter ko na ito." She doubted it. Ilang beses na rin niyang nahawakan ang kamay nito. Hindi niya naiwasang mapunan na kasing lambot ng bulak ang mga palad nito. Tanda lang iyon na ni minsan ay hindi nga ito nakakahawak ng feather duster. "Huwag mo nang intindihin yan, Lantis. Teka, kumain ka na ba?" "Oo, katatapos ko lang. Ikaw?" "Hindi pa. Sayang. Gusto ko pa naman niyang makasalo ito sa pagkain. Lalo kasi siyang ginaganahan sa pagkain kapag nakikita niya ang cute na mukha nito." Napansin niyang nakatitig ito sa kanya na tila ba lumilipad ang pag-iisip. "Nakapag-almusal ka na ba, Rinoa?" Maya-maya ay tanong nito. "Hindi pa, kasasabi ko lang. Halika na." Hinila na siya nito patungo sa direksyon ng kusina. "Kanina pa ako nagugutom." His 30 minutes must have expired already. Masaya na siyang magkahawak kamay silang nagtungo sa kusina. Hindi na siya nagtanong kung bakit doon sila kakain sa halip na sa komedor. Sa ngayon, kahit saang lugar siguro siya dalhin nito ay sasama siya. Naupo siya sa harap ng kitchen table habang inihahanda nito ang kanyang agahan. Araw ng pamamalengke ng kanyang mga katulong, kaya solo ni Lantis ang buong kusina. "O akala ko ba nagugutom ka na rin?" Puna niya nang hindi siya nito saluhan sa mesa. "Maupo ka na rito." "Mauna ka na, igagawa pa kita ng dessert." Isinuot nito ang apron na nadampot na sa kung saan. "How about some cake, sweet lady?" "Marunong kang mag-bake?" "Oo naman." Nag-umpisa na itong maghalongkat ng mga kagamiting kasangkapan. "My mom used to bake cakes for me when she was still alive. And every time I would watch her work, siguro dun ako natuto." "You remember your mom?" "I remember everything about her." "What about your father?" He continued clattering the utensils as if hearing nothing. Batid niyang sinisikap nitong alalahanin ang tungkol sa ama nito. Ngunit tila wala ring nangyari sa effort nito. "Ano gusto mong flavor?" Tanong na lang nito. "Sana chocolate cake." "Bakit?" "Yun lang kasi ang alam ko." His chinky eyes became cute little slits as he grinned. Natawa siya. "May itatanong lang ako, Rinoa." "Ano yon? Mabait ba akong tao?"
Bakit mo naman naitanong yan? Nagkibit balikat ito. Gusto ko lang malaman ang opinyon mo tungkol sa akin. Tell me what you think of me, not just as your boyfriend, but also as a person. Well, let's see. Tinusok niya ng tinidor ang hotdog sa plato niya. When I first met you, pinauna mo kami ng kaibigan kong si Jeronimo sa pila sa grocery store. Iyon palang masasabi ko ng mabuti kang tao. The second time we met, I was wreaking havoc in my ex-fiancé hotel suit, which turned out to be yours. You offered to punch the hell out of my ex face. So all in all, I guess you've been a good citizen. Am I a good boyfriend to you? Natigilan siya. Ano naman kasi ang isasagot niya sa tanong na iyon? Wala naman talaga silang relasyon nito. Pero meron ka namang 2 araw na kasintahan ito. You already have a basis if you decide to answer his question, Rinoa. Ana ng isang bahagi ng isip niya. You've been a very good boyfriend to me, sagot niya. You're nice, sweet, sensitive, thoughtful, and you always make me feel good about myself. What she said were all true. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako sinagot? Hindi, sinagot kita dahil sa simpleng kadahilanan na ikaw ang pinili ko. Then he gave her the most beautiful smile she had ever seen. I love you, Rinoa. Tila siya natulig sa sinabi nito. Totoo ba ang kanyang narinig? Did he really say? Pinagbasdan niya ng mabuti ang mukha nito. Hindi na niya napigilan ang mapahikbi. Hey! Mabilis siyang nilapitan ito. What's wrong? May nasabi ba akong masama? Umiling siya. Saka dinampot ang tissue paper sa ibabaw ng mesa. Wala siyang ibang magawa kundi ang tahimik na umiyak sa harap nito. Hindi na niya iniintindi ang sasabihin nito sa inaasal niya. Tutal naman, makakalimutan din ito ang lahat ng iyon sa loob ng 30 minuto. Kung nasaktan man kita rin, Rowa, I'm sorry. Halos pabulong na sabi nito. Wala kang kasalanan. Tinuyo niya ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Tanggap na niyang ito pa rin ang lalaking mahal niya. Ganito naman talaga kapag nagmahal. Kailangan mong masaktan para matutuhan mo kung paano ang totoong magmahal. Nasaktan nga kita. Narinig niyang nagmura ito bagaman mahina lang. Kung ito na lang ang tanging pagkakataon na masasabi niya rito ang damdamin niya, sasamantalahin na niya ang oportunidad na iyon. Kahit na nga maiuwi rin naman sa wala ang lahat ng iyon. Basta maiparating niya rito ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. That's why I knew I had loved you even from before. Pag-amin niya. Kasi noon pa man ay nasasaktan na ako. Pero wala akong pinagsisisihan. Bumalatay ang labis na pagsisisi sa gwapong mukha nito. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko alam, Rinoa. Hinalikan niya ito sa pisngi saka masuyong dinama ang pisngi nito. Salamat. You're thanking me for hurting you? I'm thanking you for teaching me how to love. Tinitigan niya ang singkit na mga mata nito na punong-puno ng kalituhan. Now, I'm ready to take another risk. With you. Dugtong niya sa isip. I want to take the risk of falling in love with you again, Lantis. At bahala na si Batman sa kahihinat na ng lahat. Pagkatapos ng 30 minuto, Lantis, magsisimula tayong muli. Hanggang subamalik na ng tuluyan ang alaala mo at makalimutan mo uli ako. Pero sa ngayon, I'll treasure every moment with you. Para kahit wala ka na, may mga magagandang alaala pa rin akong makakasama sa pag-iisa ko. Ano bang sinasabi mo? Hinding-hindi kita makakalimutan, Rinoa. I love you. You're the only woman for me. Tinakpan niya ang mga mata nang marinig ang mga salitang iyon. Bakit ba kapag malungkot ang isang tao ay umiiyak ito? At kapag masaya naman, umiiyak pa rin ito. Hindi na bale. Ang sabi ni Lantis ay maganda siya kahit umiiyak siya. Agad na tinanggal niya ang kamay niya na nakatakip sa kanyang mga mata nang marinig niyang suminghap ito. Hawak nito ang may bendang ulo nito. Lantis, bakit? Nag-aalalang tanong niya. Kumikirot ba ang sugat mo? Kinalimutan na muna niya ang sariling dilema at inasikaso ito.
Dadalhin na kita sa ospital. No, I'm fine. Pero nag-aalala na ako sa'yo. May naaalala na siya. Oo nga pala, may calling card na iniwan ng mga kaibigan mo. Dito ka lang at tatawagan ko sila para mapapunta nila dito ang doktor mo. Ngunit pinigilan siya nito ng akmang tatayo siya. His face was serious when he took out a pen and wrote something on a piece of paper. Isang address ang isinulat nito. Sa'yo ba ang address na ito, Lantis? Hawak ang papel na tanong niya rito. Naaalala mo na kung saan ka nakatira? Hindi ito sumagot. Ang address ay ang isa sa pinaka-prestilyoso at pinaka-eksklusibong village sa Maynila. Siguro nga ay doon ito nakatira. Ngunit habang tinititigan niya ito, ay unti-unti namang binabalot ng kalungkutan ng kanyang puso. Malapit na itong mawala uli sa kanya. Pero para sa kapakanan nito at mabilis na pagaling nito, ay gagawin niya ang lahat. Para man lang masabi niyang may nagawa siya para sa lalaking kanyang minamahal. Gusto mong dalhin kita rito? Wala pa rin siyang nakuhang reaksyon mula rito. Mabilis siyang nagpasya. I'll take you there. Ang sabi ng mga kaibigan mo, makabubuti sa iyo na mapuntahan ang mga lugar o taong naging bahagi ng buhay mo noon para mas mabilis ang iyong paggaling. Hindi na niya nagugustuhan ang nararamdaman sa hindi nito pag-imik. She could feel he didn't want to live. Pero hindi maaari iyon. Isa sa mga araw na darating ay babalik na ang lahat ng alaala nito at magiging malabong bahagi ni lamang siya ng buhay nito. Mahirap subalit kailangan niyang tanggapin na hanggang doon na lang sila. Magbihis ka na para makaalis na tayo agad at makabalik din. Kung gugustuhin mo pang bumalik. Tumayo na siya. Wala kasi tayong magagamit na sasakyan dito kaya kailangan nating mag-commute. Tahimik lang na tumango ito. Kaagad na napansin ni Rinoa ang biglang pananahimik sa terminal station ng mga bus na biyaheng pa Maynila. Pagpasok nila ni Lantis doon. Ganon din ang umakyat na sila ng bus na sasakyan nila. Sinulyapan niya si Lantis. Tila walang pakailam ito sa paligid nang maupo ito sa pwesto nito sa likurang bahagi ng bus. Hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya umiimik nito. It had been an hour already since they had that talk in her kitchen. Kaya siya na lang ang nagbigay ng katwiran sa inaasal nito ngayon. Marahil ay may mga alaalang bumabalik na rito at medyo malabo na rin ang mga nangyayari. Mahaba-haba rin ang biyahe nila subalit hindi niya magawang matulog. Maraming bagay kasi ang gumugulo sa kanyang isip. Paano kung pagdating nila sa bahay nito ay tuluyan na nitong maalala ang lahat? Matatandaan pa kaya nito ang pinagsamahan nila sa kanyang flower farm? Sa loob halos ng 3 araw? Would he still remember that he loved her? Binalingan niya ito. He was now sound asleep that gave her a moment to just look at him. One thing is for sure, though she said almost to herself, I'll never forget that I love you. Still asleep, he had reached for her hand and gently squeezed it. It was as if he was assuring her, in his own bizarre way, that everything would be okay. Hindi niya alam kung matatawa siya o maluluha. Ilang oras pa lang ang nakalilipas ay namiss na niya agad ito. Paano pa kaya sa mga susunod pang araw na wala na ito sa poder niya? She squeezed back his hand and leaned towards him. Moments like those should be taken fully to one's advantage. So she did. Pagsakay nila sa taxi na siyang magdadala sa kanila sa address na isinulat nito sa papel, ay kakaibang katahimikan ang namagitan sa kanila. She tried breaking the silence, but it was no use. Wala talaga yata ito sa mood makipag-usap, kaya hinayaang na lang niya ito hanggang pumasok sila sa eksklusibong village na iyon. Sa harap ng gate ng isa sa pinakamalaking bahay na naroon huminto ang taxi. Wow! Humahangang sambit niya na makababa ng taxi. Nakakalula naman itong bahay mo. Umalis na tayo, Rinoa. Ha? Paglingon niya ay seryosong-seryoso ito habang pinagmamasdan ang malaking bahay. Pero hindi pa tayo nakakapasok sa loob. Para ano pa?
Kung makakapasok tayo sa loob, maraming bagay ang maaaring makatulong para maging mabilis ang pagaling mo. Wala akong sakit. Tinalikuran na siya nito. Lantis, sandali lang. Naabutan naman niya agad ito. What's going on? Nothing. Pwede bang bagalan mo naman ang paglalakad mo? Hindi kasi mahahaba ang mga binti ko na gaya ng sayo. He stopped. At nagulat siya sa nakikita niya ngayon sa mukha nito. May nagbago na rito. At parang alam na niya kung ano iyon. I have to tell you something, Rinoa. You remember everything? Nag-iwas ito ng tingin sa kamarahang tumango. Ito na ang araw na pinaghahandaan niya ng husto, subalit hindi pa rin pala sapat ang paghahanda niyang iyon. Well, huminga siya ng malalim para makaipon ng sapat na lakas ng loob. Magaling ka na. Natutuwa ako para sa iyo, Lantis. Ngayon ay hindi ka na mahihirapang isipin kung ano ang naging dahilan ng pagkakaroon mo ng sugat sa iyong ulo. Gusto mo bang magpunta sa ospital para magkaroon ng thorough check-up at masigurong hindi na uli papalya ang memorya mo? Umiling ito. Oras na para magpaalam siya rito. She had a great time with him. So, paano? Hanggang dito na lang tayo, Lantis. Magaling ka na at hindi mo na rin kailangan ang tulong ko. Itinuro niya ang bahay nito. Siguro naman ay hindi mo na ako kailangan para makapasok ka ng maayos sa inyo. Kaya mo na yon. Mauna na ako sa'yo. Will you stay if I ask you to stay? What for? I don't know. Maybe to spend more time with you. Or maybe I just want to stay with me. Natawa siya ng pagak. Lantis, hindi na ako ang girlfriend mo. Remember? No, I mean just stay. Hindi na nga nito naalala ang buong panahon ng pinagsamahan nila sa flower farm. Sa pagaling nito ay natabunan niyon ang mga alaala nito noong may sakit pa ito. Naluluha na siyang isipin pa lang iyon. Pero napaghandaan na naman niya ito, hindi ba? Kaya nga dapat ay mas maging madali na lang sa kanya ang tanggapin ang lahat. You know what? Naalala ko. Marami nga pala kaming delivery ngayon. So, kailangan ko na talagang bumalik sa flower farm. Ikaw naman, kailangan mo pang magpahinga ng husto para lalo kang gumaling. Rinoa? I really have to go. Rinoa? Sa pagmamadali ay hindi na niya namalayan ang pagbukas ng gate ng isa sa mga malalaking bahay roon. Isang magarang kotse ang muntik na tuloy makasagasa sa kanya. Rinoa! Nang lingunin niya ang tumawag sa kanya ay agad na nakilala niya ito. Si Pam iyon. Kasama nitong umibis ng kotse ang asawang si Yoji. Lumapit ang mga ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa ni Pam. Hello Pam, dito rin pala kayo nakatira. Nilingon niya si Lantis na ngayon ay nakalapit na sa kanila. Inihatid ko lang siya rito. Ganun ba? Tamang-tama. Papunta na rin sana kami sa flower farm mo para ayusin ang problemang ginawa ng mga billionaire boys sa'yo. Wala naman akong problema. Ibig sabihin ay alam mo na? Na magaling na si Lantis? Oo. Pagpunta namin dito sa bahay niya ay naalala na niya ang lahat. No, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano ba iyon? Sa halip na sumagot ay pinukol nito ng matalim na tingin ang asawa nito pati na rin si Lantis. Nagkamot ng batok si Yoji. Juanito, tingnan niyo ang ginawa niyong kalokohan. Pati ang nananahimik na si Rinoa idinamay niyo pa. Ayusin niyo agad ito. Teka, ano bang sinasabi mo, Pam? Naguguluhang sabi niya. Pam, sweetheart, pumasok ka na muna kaya. At nang makapag-usap tayo ng maayos. Hindi. Gusto kong ayusin nyo na itong kalokohang ito ngayon din mismo. Binalingan nito si Lantis. Lantis, akala ko pa naman ay hindi mo kalikaw ng bituka ang siraulong asawa kong ito at mga kaibigan niya. I can't believe you're part of this too. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa tatlo. May alam ang mga ito na hindi niya alam. At tila may kutob siyang hindi niya magugustuhan ng malalaman.
dahil kahit si Lantis ay tikom na tikom ang bibig. "What is it, Pam?" tanong niya. "These men." Itinuro nito ang dalawang lalaki. "These billionaire men set you up." "Set me up?" "Pam, hayaan mo na lang na si Lantis ang magpaliwanag." Pakiusap ni Yoji. Sa sinabi nito ay nabaling ang atensyon niya kay Lantis. "I remember everything," he said softly. "Yeah, I know. Matagal na akong magaling." "What?" "Sa Germany pa lang." "What?" At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.